Dean Sol, pag-usapan natin yung nabanggit kahapon. Well, first of all, yung process. Kasi 'di ba, very clear yung pag-enumerate ni Attorney Mawel kung ano-ano ba dapat ang isinusumite or binibigay ng COA na ang una ay yung AOM o Audit Observance Memo, pagkatapos yung Notice of Suspension at hanggang sa humantong dun sa Notice of Disallowance. So ang ipinupunto niya dito, may mga punto kung saan pwedeng magpaliwanag Opo. bago dumating dun sa Notice of Disallowance. Tama po ba? Actually, ma'am, ang unang, in my mind, no, the very first opportunity for the office to explain is yung pagsumite ho nila na ang mga dokumento to justify the disbursement. That is the first point. Tapos ho, magkakaroon ho kayo ng pangalawa, fact-finding, no, kung saan magkakaroon ng notice of query para sabihin nga ho na kung pwede, ayusin ho ito, anong mga dokumento, tapos ho, meron ho kayong suspension, meron pa kayong notice of disallowance. At bukod doon sa notice of disallowance, pwede pa naman hong i-apila ho yan eh. Ibig sabihin, no, may malaki hong, may proseso na binibigyan ho ang Vice Presidente ng pagkakataon na ma-explain ho paano ho nagastos, yung humba ay sang-ayon sa batas. Pangalawa ho, meron ho bang kaukulan na pruweba na ito ay ginastos sang-ayon ho dun sa kanilang physical and financial plan. Tulad po ng reward, no? Kasi pagbigay ho nyo ng reward, dapat ho meron hong basihan bakit nagkaroon ng reward. Dapat ho mapakita na may success dun sa kanilang operation. Yan ho, dapat dun pa lang ho sa pagbigay, dapat ho, alam na ho natin yung dokumento. So I really do not understand why they will now say that they were not given the benefit of due process to explain and submit when day one pa lang binibigyan ka na ng pagkakataon. Yung isa sa mga talagang nililinaw natin from the very beginning na kasi nga parang the confidential nature of the confidential funds does not equate anonymity when it comes to disbursement. Tama Yes, po? that is very true. We're talking about public funds. The characterization of it as confidential does not mean you are exempt, okay, from accountability. Pondo pa rin po yan ng bayan. May kaukulan pong responsibilidad kung sino man ang gumamit niyan na i-explain ano ho ang ginagamitan, saan ho ginamit at pagkatunayan na ito'y ginamit. So tama po yon. I think you're very right when you say it doesn't mean anonymity. And secondly, and most importantly, it is still public funds and public officers must account for the public funds they've received and disbursed because that is accountability. Kahapon po, isa dun sa mga tinatanong ng defense kay Attorney Wamil is kung yung kanyang findings dun sa AOM, preliminary ba o conclusive na. Tapos parang ang sinasabi niya is, syempre pag AOM, preliminary pa lamang yun, pero it becomes conclusive kapag may notice of disallowance na po. Yes. And that notice of disallowance is not issued by the state auditor but by the commissioner. Commission, yes. Okay. Yes, and that is very right. Kasi may findings na hindi ka nakasumite. So, i-disallow. Anong ibig sabihin ng disallow? Ibalik mo yung pondong nagastos mo. Yun naman po yung, kaya nagkakaroon po ng findings. That is very correct po. Ngayon, kung hindi mo mababalik, talagang humalaki problema po yan. No? It can give rise to criminal cases. It can give rise, lalo na to impeachable officers, a case for impeachment. And yun po ang nangyayari sa ngayon po. Pero just to clarify rin po, Dean, once the COA issues a notice of disallowance, last step or last course of action po ba yun ng COA? COA rin po ba ang dapat magsampa ng halimbawa, criminal charges or any other charges that may be filed? Of course, the COA will be the primary witness, no? But dadaan pa rin ho yan ang proseso ng preliminary investigation hanggang humantong ho, kunwari sa Sandigan Bayan, o humantong ho kung saan man pupunta ho. Bottom line, ito hong Commission on Audit, yan po ang nagbibigay ho sa atin ng ebidensya. Sila po ang gagamitin ho natin at yung kanilang testimonya, yung kanilang findings, yung lahat ng dokumentong nasa kanila, yan po ang magiging, kumbaga, impetus para ma-filean ho ng kaso, sa nakaukulang kaso ho doon sa mga taong hindi ho nakapag-explain sa paggamit po ng pondo ng bayan. Dean, pwede niyo bang i-explain sa amin yung the nature of the commission? Kasi ang sinasabi po nila, yung COA is a bureaucratic office na parang supposedly free from
political influence. Tama po ba ang interpretasyon na yun? Yes. Again, no, COA kasi parang ba siya yung, kumbaga siya yung nagbubusisi kung at saan mo ginamit. Una, sasabihin lang, ito, nakuha mo to. Nung nakuha mo to, nagastos mo to. Anong ebidensya ng nagastos mo to? Para saan mo to nagastos? Okay. Ngayon, sasabihin ng COA, mali ang paggastos mo, mali yung kung saan mo ginamit or walang ebidensya na nagastos mo nga, pero walang kaukulan. Saan to pumunta? Yun ho, and that's the reason why, as far as COA is concerned, I think it is really not a political office because peso and centavo po yan eh. It's disbursement and then justification of the disbursements and that's it. Parang plus minus siya. So saan po papasok ang political office ho dyan? And when everything they will say will have to be based on documents. Even with appointments into the COA? Iba na po yung appointments to the COA dahil syempre po ang appointments po sa COA, may pumipili ho dyan. Syempre ang pumipili ho dyan at kung sino man ho yung nakatalaga ho dyan, syempre government officials din po yan. Pero ho yung sa findings ho, it's an accounting, it's more of an accounting principle. Plus minus. Plus kasi, minus, di ba? Oo, tsaka justification. Tulad ng isang accountant, plus minus, then justification. Tapos magsasumiti ho yan ng findings. Yun po yun. Saan ho papasok ho dyan yung political influence? Unless yun nga ho, pakiusapan mo, medyo soft na lang to, o kaya pakiusapan mo na wag mo nang hanapin to, di ba ho? Pero kawawa ang COA auditor pagka siya ang nasilip naman dyan. Bakit ganito? It's no longer in accord with accounting principles. At ang pag-audit ng COA, ginagawa for all government agencies? Oh yes, wala ho dyan spared. Kasi nga ho, ang paggamit, ang pondo ho ng bayan, miski ho yan ibinigay sa isang opisina, yung opisinang ho yan does not have the license to spend it at will. Yan ho, may kaukulang hong plano, may kaukulang hong dapat ho mag-accounting po sila. Yun ho ang pinaka-importante dahil pondo ho yan ng bayan po. So kumbaga, hindi naman yan pipili na, kung magmi-meeting sila, sabihin nila, okay, ito, ngayong araw, ito yung iimbestigahan natin, ito yung i-audit natin, bukas, ito naman yung i-audit natin. Talagang may listahan nyo na lahat kailangan. Lahat ho ino-audit eh. Sa lahat ho, across all departments ho, ino-audit ho yan. Lalo na ho yung pagtanggap ng pera ho ng bayan. And syempre, with the expectation na si Silene May del Campo naman ngayon ang sasalang, ang pag-uusapan naman niya will be the notice of suspension and notice of disallowance nung siya na ang state auditor. Kasi nga, paglilinaw ni Atty. Mami hanggang 2024, February of 2024 lang siya. Tama po yun. Kaya makokompleto ngayon ho yung kwento. Yung first part prior to 2024, nung nahandun pa siya ho, personal, ang kanyang testimony ho niya is based on personal knowledge. After that, of course, dahil wala na ho siya doon sa COA, hindi ho niya pwedeng itistigo niya kasi maging quote-unquote incompetent ho siya in the sense na hindi naman ho based on his own personal knowledge. So, kailangan ho may panibagong witness na uupo para naman itistigo ho niya sa kanyang batay sa kanyang personal na kaalaman ano ho ang nangyari pagkatapos po ng pag-alis po ni Atty. Wami. One quick question, Dean. Anong expectation niyo? What are you hoping to hear today, day 13? Well, number one, okay, of course, I am really waiting for the questions to be asked by the senator judges. Alam niyo, mas kung tutusin yan, minsan ang explosive ang mga tanong. Minsan ho, na napapansin ho natin, meron hong logic, meron iba ho, walang logic, di ba ho? So, let's see how the senator judges will fare today. And then if we get to finish early, it's not bye-bye time. We will have to hear the next witness po. Para kumbaga may preliminary, may setup na tayo for next week. Yes, yes. And it's been 1 month into the impeachment trial yes, already. And we're still in Article 2, second. Yes, and as we speak, ito, Dean, nakikita na natin yung pagpasok ng kahon-kahong dokumento at talagang nakalabel siya confidential funds. So ito yung ginagamit ng prosecution sa kanilang cross-examination and I guess ito yung gagamitin nila kapag si Silene May del Campo na rin ng siyang sasalang mamaya.